Alleluia, Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga abang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaluubang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules po tayo na ika-15 na linggo sa kanilang panahon sa pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong dapat na unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 10, versikulo 5 hanggang 7 at verso 13 hanggang 16. Na kung saan pinapahayag ni Yahweh kay Isaias na kanya pong parusahan ang lahat ng mga hindi kumikilala sa Kanya. Ang kumikilala sa Diyos ay gaya halimbawa ng isang taong gumagamit ng palakol sa pagputol ng kahoy. Alin ba ang mahalaga? Yung tao na may hawak sa palakol o ang palakol mismo? Baka palakol lang tayo at kailangan na ating kilanlin ang siyang mataas sa atin. Kaya sa ating Salmo 93, versikulo 14 ng Salmo 93, ang Panginoon ay hindi po tatalikod sa kanyang hinirang na mga lingkod. Tayo po ay gaya ng mga bayang hinirang ng Diyos, ay lingkod ng ating Panginoon Diyos. Hindi po tatalikod ang Panginoon sa atin, nariyan lang po siya. Pero kinakailangan nakilalanin natin siya. Ang pagkilala sa Kanya ay ang pagkilala na kung saan siya ang tunay na Panginoon sa ating buhay. Ang Panginoon na siyang naghirang ng Kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo na siyang maging Mesiyas. Mesiyas o Mesiyas sa ating salita na hinirang na pinadala upang magbigay ng salita ng Diyos, upang tubusin ang tao mula sa kanyang pagkakasala, at pangatlo, upang mabigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ang lahat ng tao. Pero ang katotohanan ito, ayon pa sa ating Panginoon, ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 11, verso 25 hanggang 27,
ay inilihim sa mga matatalino at mga nakakaalam. Sino po yung mga matatalino at maraming alam o nakakaalam? Yun po yung mga iskriba at mga parisiyo. Ano po yung iskriba? Ang iskriba ay tinatawag na iskriba sapagkat sila yung nag-aaral sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na mayroong tatlong mahalaga na tradisyon. Ang tradisyon ng mga kautusan na tinatawag na Torah, ang tradisyon ng mga propita na tinatawag na Nevi'im, at ang tradisyon ng mga karunungan at mga awit at iba pa na tinatawag na Kitubim. At ito'y tinatawag nilang Tanak. Torah, Nevi'im, Kitubim. Ang nakakaalam diyan yung mga eskriba. At mahigpit naman itong sinusunod ng mga parisiyo. Ano po yung mga parisiyo? Mula sa salitang parisiyos, sila ay kakaiba. Tinuring sila na kakaiba sa mga ordinaryo na tao sapagkat masugid at maayos ang kanilang pagsunod sa tatlong tradisyon ng mga kautusan, ng pagtuturo ng mga propita at ng mga aklat na luma sa karunungan at iba pa. At dahil dito, ang akala nila sa kanilang pagsunod sa tradisyon, maligtas na sila. Pero hindi yon ang tunay na turo ng Panginoong Diyos. Ang turo ng ating Panginoong Diyos ay una sa lahat, kilalanin siya na tunay na Diyos. At ang pagkilala sa Kanya ay nakalimutan na, kaya nagkasala ang mga taong hinirang ng Diyos noon. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo ay tinuturo niya uli ang tunay at pinakabuod ng dapat kilalanin at alamin ng mga tao. Una, na siya na Mesiyas ay siya yung magtuturo tungkol sa Diyos na Ama. At siya na dahil siya lang ang nakakita sa Diyos na Ama, walang iba, sapagkat nagmula naman siya sa Diyos na Ama. Dahil siya yung binigkas na salita ng Diyos na Ama na nagkatawang tao. Siya lang ang may karapatan. Siya lang ang may tunay na batayan. Siya lang ang may totoo na pagtuturo tungkol sa Ama. Hindi yung mga tinuturo ng mga parisiyo at mga eskriba. Kaya sinasabi ng ating Panginoon ngayon, ito po yung background, sinasabi niya, pasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga kaluubang tulad ng sa bata. Sino po itong mga tinatawag na may kaluubang tulad ng sa bata? Ito po yung pinili ng ating Panginoong Hesus na mga apostol. 12 na mga apostol na mula sa ordinaryo na hanay ng tao. Hindi sila bahagi ng tinatawag na iskriba na maraming alam. Hindi din sila bahagi ng mga parisiyo na tinuturing na mga malulunong. Sila ay mga ordinaryo lang na mga mangingisda. Sila ay tagapagtanggap ng buwis. Sila ay matulad nating ordinaryo na mga tao. At dahil dito, sinasabi ng ating Panginoon na hindi man katanggap-tanggap ng mga taong nagtuturo ng mga tradisyon, ito ay dapat nilang kilanlin na ibinigay ng Diyos na Ama ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng karunungan, lahat ng tungkol sa kaluuban ng Diyos na Ama para sa kaligtasan ng lahat. At ito ang dapat tanggapin ng lahat ng tao. Tayo ngayon ay magpasalamat dahil mayroong ibanghilyo na tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Pero ito ang tanong, alam ba natin lahat?
ang nakasaad doon sa Ebanghelyo? Nagbabasa ba tayo? Maski sa tinatawag nating salita ng Diyos. Ito ang paalaala sa atin. Siguro marami tayong alam sa mga tradisyon. Siguro marami tayong nakukuha ng mga kaalaman dahil napakabilis ang ating mga teknolohiya sa panibagong panahon at mayroon tayong internet, mayroon tayong ganyan tungkol sa Facebook, tungkol sa TikTok, tungkol sa Instagram, tungkol sa lahat ng bagay na atin na pong makukuha ang lahat ng mga kaalaman. Pero hindi pala totoo na kaalaman sapagkat hindi tungkol sa Diyos, hindi tungkol sa kaligtasan natin, hindi tungkol sa ibubuti natin at sa ating kapwa-tao. Sapagkat tayo ay napalayo na sa tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Pero higit sa lahat, kahit ganito tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Kaya kilalanin natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na sa kabila ng ating mga kahinaan, siya ay hindi pa rin lumalayo sa atin. Tayo ang lumalayo sa Kanya. Babalik tayo sa Diyos. Kilalanin natin siya. Tayo yung mga kulang pa sa karunungan na tunay tungkol sa Diyos ay ating alamin. Hindi sa pamagitan ng mga malalim na mga filosofiya at teolohiya, bagkos sa ating pag-ibig sa Kanya. Sapagkat kung ang tao iniibig mo ang iyong kapwa, makilala mo siya. Pag-ibigin natin ang Diyos, makikilala rin natin siya ng tunay. Kaya nga sinasabi ni San Agustin, sinasabi niya, ako ay nananalig. Hindi siya nasasabing ako ay nag-aaral. At makikilala ko ang Diyos. At nang makilala ko ang Diyos, may ibigin ko siya ng tunay. At nung ibigin ko siya ng tunay, malaman ko ang kanyang pagka-Diyos. Yun ang kailangan natin. Ibigin natin ang Diyos at manalig sa Kanya at makikilala natin kung sino siya. At kung makikilala natin kung sino siya, isabuhay natin ang Kanyang kalooban. Maging tao tayo na may kabutihang loob at gumagawa ng mabuti, magkaroon ng magandang ugali at magandang tunguhin upang ang Diyos ay mapahayag sa ating buhay. Sapagkat kung napahayag ang Diyos sa ating buhay, ating nadala ang Diyos sa ating kapwa at ang ating kapwa na nakakilala sa Diyos ay ating naipalapit sa Diyos. At yun ang Ebanghelyo, ang pagdala ng mabuting balita sa ating kapwa na nilihim sa mga marurunong at mga matatalino, bagkos ipinapahayag sa lahat ng tao na mapagkumbaba, bukas ang puso sa pagtanggap sa Panginoon at sa pagmamahal sa Kanya. Amen? Purihin natin ang Diyos.